So hi guys, good morning. Mag-date na naman. Mag-date tayo dito sa paggagastusan ng pera. Monday, wala na naman Monday, kita. walang kita. Tapos gagastos. So kaya tayo nandito sa Canada na kung saan tayong abroad man ay pumunta tayo dito para kumita ng salapi. Makatulong sa ating family. Mabili natin ang mga gusto natin. At maswerte pa kung matulungan natin ang ating mga extended family. Mami, walang laman. Bakit ganyan ang... Ay! Ayun guys, walang laman ang Walmart. Oh. Yung shelves nila. Ayun, walang laman. Ano yung mga bili mo? So, bibili tayo ngayon ng frozen apple. Frozen apple. Hash brown Ashton. Yung naka-bag na ganun, daddy. Yung nandun. Royal Gale. Kasi kaya po tayo nag-abroad. Ay, ayun, no? Kasi Ayun lang. gigil na gigil tayong kumita ng pera. Gigil na gigil tayong kumita ng salati. Kaya tayo nandito sa abroad. Ang purpose natin para kumita ng pera ay para may magastos tayo sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pambayad tayo na ng mga bills. So ayan guys, tapos na kami dito sa Walmart. So may pupuntahan pa kami iba. So gusto kong sabihin sa inyo guys na kaya tayo nag-abroad kasi matindi ang ating pangangailangan ng salapi. Ibig sabihin nun guys, nangangailangan tayo ng salapi pag nasa abroad tayo, nasa Canada. Kasi kung hindi ka nangangailangan ng salapi ay hindi mo may isipan mag-abroad. So pag nandito ka sa abroad, talagang kailangan kumita ng salapi. At tayo ay nagugutom na today. Pauwi na rin tayo. So guys, no, ini-enjoy ang buhay kapag nandito ka sa abroad kasi hindi mo kailangan malungkot, aray ko, madulas. Kasi pag nandito ka sa malayo sa pamilya mo tapos hindi mo pa pasayahin ang sarili mo ay magiging kawawa naman ang ating beauty dito. So So malamig talaga guys. Ayan. Kasayahan na. Yan, mami, oh. Kasayahan na ng mga taga dito sa abroad na mabili ang kanilang mga kagustuhan sa mga maliliit na bagay. Pero kasi kami mga basic needs, talagang hindi rin kami nagiging kumbaga talagang sinusod namin kung anong gusto namin, lalo na sa mga pagkain. Hindi kami nagtitipid sa pagkain. Kasi ang mga pagkain naman namin guys ay simple lang naman. Mga pagkain, lalo na siya hindi naman mahilig sa mga restaurant. Gusto niya sa bahay lang. At hindi siya ma-explore sa pagkain. Masaya na siya kung may mga kaldereta, ganyan. Kaldereta pala. Kaldereta. So, ganun guys. Yung mga nakikita nyong style namin dito sa Canada ay hindi para i-flex ang aming mga pagyayabang, kunwari ang groceries. Ganun talaga guys. Wala naman kami iba-vlog kundi ang sarili namin mga gawain dito sa Canada. So, marami nag-grocery vlog. It's okay. Ganun talaga. Kumikita tayo ng pera, kailangan nating gastusin para sa sarili din natin, lalo na mga pagkain, ganun. So, habang may lakas ang ating katawan ay go sa pagtrabaho para kumita ng salapi para may magastos tayo sa ating buhay-buhay. Ayan, pauwi na rin kami guys. Di pa. Ay pupunta pa pala kami ng Seafood City. Hindi pa tapos ang aming
Paggastos. paggastos, pagwaldas ng pera. Pero mga pagkain karamihan, ang karamihang gastos namin dito sa Canada ay puro pagkain. Kaya kapag napunta dito ang mga taga Pilipinas, syempre kailangan nating tikman yung mga pagkain na kakaiba dito sa Canada. Explore natin. Pasyalan yung mga hindi pa natin napapasyalan kung may pagkakataon. Tapos after ng gumastos, matindi na, babalik tayo doon sa matindi na naman ang pangangailangan. Trabaho na naman ang trabaho. Trabaho na naman. Ano lang yan guys, cycle lang yan eh. Trabaho ka, trabaho, sige. Tapos, pag kumita na ulit, gastos. Tapos, matindi na ulit ang pangangailangan. Ikot lang yan guys. Habang kumikita ng salapi, kailangan mong kumayod ng kumayod para kumita ulit. May magastos ulit. Ganon guys ang buhay. Kasi maraming bills. Kailangan magpagas. Kailangan mag-ipon. Kasi kasama sa buhay. Speaking of mag-ipon, mami. Sige. Pag nag-ipon ka, tapos gagastos ay iba. Sige nga, gusto mo ba yun? Ikaw nagpakahirap, tapos yung iba ang gagastos. Isa rin yun guys. Kaya kami dito sa abroad nga. Ikita tayo ng salapi. Yan. Para gastusin natin sa ating sarili. Unahin natin ating mga sarili. Para mayroon tayong savings. Iba rin kasi yung nag-iipon ka para doon sa luho ng mga pamilya mo naman sa Pilipinas na hindi na rin karapat-dapat na parang na-spoil mo sila. Parang meron kasi kaming kakilala guys na nagtatrabaho dito yung pamilya dito sa Canada. Tapos grabe makapanghingi yung pamilya nila sa Pilipinas. Binili ng motor, binili ng kung ano-anong laptop, yung mga kaluhuan sa sarili. Tapos nasira si motor. Sila pa rin magpapagawa ng nasirang tornilyo, nasirang gulong. Tapos ang nangyayari guys, dahil sa kamumotor at sa kayabangan, na-aksidente sa motor. Ngayon, dahil na-aksidente siya sa motor, wala naman choice kundi ipagamot din siya ng mga nandito sa Canada. So ang nangyayari, nalulubog yung kamag-anak dito sa Canada. Kasi wala rin ibang sisisihin guys. Kinonsinte dahil nandito sa Canada, feeling nila ay kaya nilang supplyan din yung kaluhuan ng mga kapatid na nandun sa Pilipinas. Dahil nga siguro gusto rin lang i-present yung kanilang sarili. Nasa Canada kami. Kailangan ang aming family sa Pilipinas ay hindi rin dapat papahuli. So parang ganun ang lumalabas. Pero dito sa Canada ay hindi ganun ka dali ang buhay. So ngayon guys, ang problema na nandito yung kakilala namin na nandito sa Canada, hirap sila sa financial at maraming mga kautangan. Ayun, ano lang yun guys, marites, pero totoo na sa totoong buhay siyang reality. Kasi guys, gusto rin nilang kasing patunayan nung nandito sa Canada na okay sila, wag silang mag-alala dito sa amin. Parang gano'n na okay ang buhay namin dito, stable kami, kaya paparamdam ko naman doon sa family namin sa Pilipinas, parang gano'n ang reason nila na basta parang ano ba yun, Madi? Parang gano'n. Gusto nilang gusto kong i-explain, Daddy, na porket nandito sa Canada, gusto na nang iparanas gusto nang iparanas sa family nila sa Pilipinas ang
buhay ng isang kamag-anak na merong kamag-anak abroad. So, In general yun abroad. Hindi lang sa Canada. Hindi lang sa Canada. So, usually nga, nakamulatan ko rin dati na kapag merong kamag-anak sa abroad, laging may package. Tapos ang bahay talaga din nila ay okay. Okay naman, yun walang problema guys. Kung talagang stable ka dito sa Canada at maluwag ka na sa pera, na i-set up mo na yung buhay mo dito sa Canada, why not magpadala ka para nga tumulong ka kaya ka nga nandito para tumulong sa Pilipinas. Pero ang nangyari kasi guys, no, nauna na yung pagpapadala nila sa Pilipinas, nasanay na yung mga kamag-anak nila sa Pilipinas na lagi sila nagpapadala. Kung anong hingin ng kamag-anak sa Pilipinas, padala ng padala, hindi sila marunong tumanggi. Basta pag nanghingi, hindi na walang kontrol sa pera. Basta pagka naghumingi, kahit ano pang dahilan ng paghingi, ay go. Pero sila dito, wala silang ipon, wala sila actually, nagre-renta pa rin sila hanggang ngayon. Siguro choice naman din talaga nila na wag kumuha ng bahay. It's their choice, is okay. Pero kasi syempre, nagsasabi sila sa amin. Advice din naman namin sila. Pero syempre, sila pa rin ang masusunod guys, no, kung paano i-handle yung kanilang pera. So, ayun. So, ganun guys, ang nangyayari. Mas nauna inuuna pa nila yung family nila doon sa Pilipinas na supplyan kung anong gusto nila. Pero actually, ang nangyari kasi, parang finid nila na ng finid yung kanyang mga kapatid, naging tamad, ganon. Hindi na marunong kumilos sa sarili nila. Kapag meron pa siyang kapatid na nanganak, siya rin nag-ipon para magpampaanak ng asawa ng kapatid. Alam mo yun, tinuturuan mo sila maging tamad kasi parang ganon. Lagi naman namin sinasabi, hayaan mo silang magbanat ng buto para sa sarili nilang family. Hindi naman masamang tumulong pag may emergency, dahil family natin sila, hindi naman natin sila DTS, di ba? Meron talaga tayong savings para sa mga emergency fund, para sa family. Pero sa kanila kasi yung daily bread ng family niya, ng mga kapatid niya sa Pilipinas, siya na talaga ang nagsusupply, nagsushoulder. Pag walang panggas ng pangkalan, pag walang pambayad ng kuryente, pero alam mo yung talagang umasa na sa family dito. Hindi na sila bumabanat ng buto. Yun naman ang masama guys, kapag nasanay mo yung family mo na ibigay lahat ko ano ang luho nila sa Pilipinas. Hindi nila alam ang struggle ng family nila dito sa Canada. Kaya dapat guys, balance na ang buhay. Kapag kumikita ng kaperahan dito sa Canada, gastusin mo rin para sa sarili. Kailangan maramdaman mo rin yung pinagpaguran mo, bili ka kung anong gusto mo. Pag may ipon ka na, hindi naman para utangin sa credit card. Pwede naman gamitin ang credit card, bayaran mo rin pagdating ng sahod mo. Pero control pagdating sa credit card guys. Kasi ang style ko kasi, tulad yan, mag-grocery kami. Meron akong certain amount, pwede kong i-credit card, and then before mag-due date, i-cash ko lang din siya. I mean, i-transferan ko siya na para hindi mag-interest, fully paid ko siya sa credit card ko. So, ganun ang style ko Ayaw ko sa style nyo guys. Pero syempre, iba-iba tayo ng sitwasyon. Yung sitwasyon namin, hindi naman pwedeng i-apply nyo sa inyong sarili kasi hindi naman may kanya-kanya time style. Yung mag-work sa amin ay hindi naman mag-work sa'yo. Diskarte mo, ito diskarte din namin. So ngayon ay kung ano ang makakapagpasaya, go lang. Huwag mo nang hintayin na
nag-ipon-ipon ka ng pera mo, tapos hindi mo naman gagastusin sa ipon ka na nag-ipon, hindi mo ma-enjoy yung pinagpaguran mo, mahirap din yun. Kailangan mo magtrabaho, magkumita ng pera, and then i-enjoy ang buhay, mag-save para sa Junakis. Ganon lang, diba? So ayan guys, tapos na kami dito ulit sa Seafood City. Nakapanghakot na naman si Castillo ng mga magkain. Hakot pa more, gastos pa more, pero karamihan pagkain talaga guys. Malakas kami sa pagkain. Tilapia pa more. Yan guys, talagang aming ano. John! Anong oras? Tawag ako sa'yo! Para namang kapitbahay lang kami. Kapitbahay lang ha. So ayan, makakauwi na rin. Ang lamig. Ipatong mo pala ito dyan ha. Para sama-sama sila. In fairness, malamig ang hangin. Uwi na tayo. Tama na itong paggagastos. Tama na ang paggagastos ng kaperahan. Uwi na tayo kasi pauwi na yung aming anak galing sa school. So ayan, uwi na tayo. Guys, uwi na kami. Malamig na talaga. Thank you so much for watching. Please subscribe po sa aming channel, maliit na channel, Loveless Castillo Farm. Bye!